Huminto ang pampasaherong jeepney sa dulo ng isang mahabang daan na gawa sa lupa. Umalikabok. Ang init ng araw ay tila ba isang kumot na bumabalot sa buong paligid. Ngunit hindi ito ininda ni Catalina Ramos. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang bagay. Ang malaki at itim na bakal na tarangkahan ng Hacienda Valencia. 15 taon. Isang hiningang malalim ang kanyang pinakawalan. Isang hininga na tila naglalaman ng bigat ng 15 taon na iyon. Dahan-dahan, bumaba siya mula sa jeepney. Sumunod sa kanya ang isang batang lalaki, ang panganay, na may seryosong mukha at mga matang kahawig na kahawig nang sa kanya. Pagkatapos niya isa pa at isa pa, hanggang sa 10. 9 na lalaki at isang babae, lahat ay nakasunod sa kanya. Ang kanilang mga mumunting hakbang ay lumilikha ng alikabok sa kanilang likuran. Inay, bulong ng pinakabunsong hawak ang kanyang kamay. Ito na po ba yon? Tumango si Catalina, isang maliit ngunit matatag na tango. Oo anak, ito na nga, ang tarangkahan. Ganoon pa rin ito. Matayog, matibay, at tila ba nangungutya. Ang mga gwardiya na nagbabantay ay napahinto sa kanilang pag-uusap. Ang kanilang mga mata ay nanlaki. Una sa pagtataka. Pagkatapos ay sa hindi makapaniwalang pagkilala. Catalina, narinig niyang sabi ng isa. Hindi siya sumagot. Ang alaala ng gabi, kung kailan niya huling nakita ang tarangkahang iyon, ay biglang bumalik. Umuulan noon. Ang bawat patak ng luha sa kanyang pisngi ay kasabay ng bawat patak ng ulan mula sa langit. Mag-isa siya, basang-basa, habang hawak ang kanyang sinapupunan na naglalaman ng isang lihim. Umalis siyang mag-isa. Ngayon, bumabalik siyang may kasamang 10. Naglakad siya palapit. Ang kanyang mga anak ay tila isang pader sa kanyang likuran. Kailangan kong makausap si Don Eduardo, sabi niya sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na hindi nila maaaring balewalain. Nagkatinginan ang mga gwardiya, hindi alam ang gagawin. Ngunit bago pa sila makasagot, isang tunog mula sa itaas ang kumuha ng atensyon nilang lahat. Sa balkonahe ng malaking bahay, nakatayo si Don Eduardo Valencia. Ang tasa ng kape na hawak niya ay biglang nahulog mula sa kanyang kamay. Lumilikha ng tunog ng nababasag na porselana sa katahimikan ng hapon. Ang kanyang mukha, mas may edad na ngayon, may mga guhit na ng pag-aalala sa kanyang noo, ngunit ang mga mata niya, ang mga matang yon ay hindi nagbago. Mga matang minsan nang nangako sa kanya ng walang hanggan. Ngayon, ang mga ito ay puno ng gulat, pagkalito, at isang emosyon na hindi na mabasa ni Catalina. Naramdaman ni Catalina ang paghigpit ng hawak ng kanyang mga anak sa kanyang damit. Nananatili siyang nakatayo. Ang kanyang tingin ay nakipagsukatan sa tingin ni Eduardo. Sa sandaling iyon, ang mundo ay tila huminto. Ang tanging naroon ay sila, ang tarangkahan sa kanilang pagitan, at ang 15 taon ng mga tanong na hindi nasagot. Ang katahimikan ay binasag ng isang malamig at matinis na boses. Anong ibig sabihin ng lahat ng ito? Mula sa malaking pinto ng mansyon, lumabas si Doña Beatriz Elizalde Valencia. Ang kanyang damit ay puting-puti, walang bahid ng alikabok ng hacienda. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang bawat hakbang niya ay puno ng awtoridad at pagmamay-ari. Naglakad siya palapit sa tarangkahan. Ang kanyang mga mata ay parang mga punyal na sumusuri kay Catalina mula ulo hanggang paa bago dumapo sa 10 batang nakatayo sa likod niya. Isang ngisi, isang mapanuyang na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Huminto siya sa mismong harap ng tarangkahan sa pagitan ni Catalina at ng hacienda na minsan na ring naging pangarap niya. Tumingin siya kay Catalina, ang kanyang mga mata ay nang-uusig, ang kanyang boses ay puno ng kamandag. Sino ang ama? Tanong niya, sapat na malakas
para marinig ng lahat. Ang kanyang tingin ay isa-isang dumadaan sa mga mukha ng mga bata. Sa 10 yan, ang tanong ni Beatrice ay parang isang latigo na humampas sa hangin, nakabibingi sa katahimikan. Nakita ni Eduardo ang bahagyang panginginig ng balikat ni Catalina, ngunit ang mukha nito ay nanatiling kalmado. Bago pa man makagawa ng isa pang hakbang o makapagsalita ng isa pang masasakit na salita, si Beatrice, kumilos si Eduardo. Papasukin sila. Utos niya sa mga gwardiya. Ang kanyang boses ay bumaba mula sa balkonahe, hindi malakas, ngunit puno ng bigat ng isang desisyon na hindi na mababawi. Eduardo! Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ano ang ginagawa mo? Hindi niya pinansin ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatili kay Catalina habang ang malaking tarangkahan ay dahan-dahang bumubukas. Dalhin ninyo sila sa lumang bahay ng mga bisita malapit sa may taniman ng mangga, sabi niya sa hepe ng mga gwardiya. Siguraduhin ninyong mayroon silang lahat ng kanilang kakailanganin. Pagkatapos ay tumalikod siya at pumasok sa loob. Hindi na hinintay ang sagot ng kahit sino. Narinig niya ang nagmamadaling mga yapak ni Beatrice sa kanyang likuran. Nababaliw ka na ba? Ang boses ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa kanilang silid-tulugan. Ibinagsak niya ang pinto. Isang eskandalo, Eduardo. Dinadala mo ang isang eskandalo sa mismong pamamahay natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Humarap sa kanya si Eduardo. Ang pagod ay biglang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sila ay mga bata, Beatrice, at kailangan nila ng matutuluyan. Hindi ko sila itataboy. Mga bata? O mga bastardo? Tumaas ang boses ni Beatrice. Mga buhay na paalala ng kasalanan mo. At 10 pa. 10. Pinagmumukha mo akong tanga, Eduardo. Tumigil ka. Mahinang sabi ni Eduardo. Ngunit may diin. Isang bagay sa kanyang tono ang nagpatigil kay Beatrice. Wala kang alam sa nangyari. Wala kang alam sa kanya. Oh, talaga? Tumawa siya ng mapakla. Ang alam ko ay iniwan ka niya para sa ibang lalaki. At ngayon ay bumabalik siyang parang isang kawawang pulubi na may dalang 12 bunga ng kanyang kalandian. At ikaw, itong si dakilang martir, ay tatanggapin sila? Hindi na sumagot si Eduardo. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya mismo ay hindi maintindihan? Ang alam lang niya, nang makita niya si Catalina na nakatayo roon, matatatag sa kabila ng pagod na napapaligiran ng mga bata. Isang bagay sa loob niya ang nagsabing kailangan niyang gawin ito. Isang utang na kailangan niyang bayaran. Lumipas ang maghapon na puno ng tensyon. Mula sa bintana ng kanyang opisina, palihim na sinisilip ni Eduardo ang lumang bahay na tinutuluyan ni na Catalina. Nakita niya ang mga bata na naglalaro sa damuhan. Naghahabulan sila, nagtatawanan. Ang kanilang mga boses ay parang musika sa isang hasyenda na masyado nang matagal na binalot ng katahimikan at formalidad. Ang kanyang mga mata ay partikular na napako sa panganay na lalaki, si Mateo. Mayroon itong isang uri ng katahimikan at seryosong aura. Kahit sa gitna ng paglalaro, pinapanood nito ang kanyang mga kapatid, tinitiyak na ligtas sila. At nang minsan itong lumingon sa direksyon ng malaking bahay, nahuli ni Eduardo ang tingin nito. Ang mga matang iyon, kilala niya ang mga matang iyon. Bigla, pumalik sa kanya ang isang ala-ala. 15 taon na ang nakalipas. Nasa silidaklatan siya, sinusubukang mag-aral ng mga papeles ng hasyenda. Pumasok ang isang dalaga, si Catalina Ramos, ang bagong tutor para sa kanyang nakababatang kapatid. May dala itong isang libro at ang nangiti nito ay tila ba nagdala ng liwanag sa madilim na silid. Sir Eduardo, sabi nito, bahagyang yumuko.
Pasensya na po sa abala. Hindi, okay lang. Sagot niya, hindi maalis ang tingin sa mga mata nito. Mga matang puno ng talino, kabaitan, at isang kislap na ngayon lang niya nakita. Iyon ang simula. Ang mga palihim na pag-uusap sa hardin, ang mga ninanakaw na sandali sa ilalim ng puno ng mangga, ang mga pangarap na binuo nila ng magkasama. Isang buhay na malayo sa mga obligasyon ng kanyang pangalan, isang malakas na pagkatok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Pumasok si Beatrice, pilit ang nangiti. Nakahanda na ang hapunan. Mahal ko. Tumango lang si Eduardo at sumunod. Habang naglalakad sila sa pasilyo, narinig niya ang boses ni Beatrice na kausap ang isa sa mga pinagkakatiwalaang katulong. Elvira, bulong nito, ngunit sapat na para marinig ni Eduardo. Ipakalat mo ang kwento. Siguraduhin mong malalaman ng lahat kung anong klaseng babae ang bumalik sa hasyenda. Nagpanting ang tainga ni Eduardo. Huminto siya. Anong kwento, Beatrice? Lumingon ito. Ang pagkukunwari ay hindi nawala sa kanyang mukha. Wala mahal. Mga bagay lang tungkol sa menu para bukas. Halika na. Lumalamig na ang pagkain. Hindi na siya nangulit, ngunit ang pagdududa ay nagsimula nang mag-ugat sa kanyang puso. Kinagabihan, hindi siya mapakali. Ang mga salita ni Beatrice, ang mga mata ni Mateo, ang alaala ni Catalina, lahat ay nagpapagulo sa kanyang isipan. Nagpasya siyang maglakad-lakad at ang kanyang mga paa ay dinala siya pabalik sa direksyon ng lumang bahay. Madilim na. Isang ilaw lang mula sa bintana ang bukas. Sumilip siya mula sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Sa loob, nakita niya si Catalina na nakaupo sa isang silya na papaligiran ng 10 bata. Ang ilan ay nakaupo sa sahig, ang iba ay nakasandal sa kanya. May isang kwento siyang binabasa mula sa isang lumang libro at ang kanyang boses, kahit hindi niya marinig ng malinaw, ay tila isang malamyos na himig sa gitna ng gabing madilim. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Catalina habang tinitingnan niya ang kanyang mga anak. Isang ngiti na puno ng purong pagmamahal at pag-aalaga. Isang pamilyar na kirot ang naramdaman ni Eduardo sa kanyang dibdib. Ganoon dapat ang pamilya. Ganoon dapat ang isang tahanan. Puno ng init, puno ng tawanan, puno ng pagmamahal. Isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng malaking bahay. Sa piling ni Beatrice, hindi na niya napigilan ang sarili. Naglakad siya papalabas sa kanyang pinagtataguan at dahan-dahang lumapit sa pinto. Kumatok siya. 2 beses. Marahan lang. Biglang tumahimik sa loob. Narinig niya ang mga bulungan ng mga bata. Pagkatapos ng ilang sandali, bumukas ang pinto. Si Catalina. Nagkatitigan sila. Ang ilaw mula sa loob ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Nakita ni Eduardo ang pagod sa mga mata nito, ngunit nandoon pa rin ang lakas, ang katatagan na una niyang hinangaan dito. Sir Eduardo, sabi ni Catalina, ang paggamit ng sir ay tila isang pader na inilagay niya sa kanilang pagitan. Catalina, sagot ni Eduardo, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Gusto ko lang malaman kung ayos lang kayo dito. Kung may kailangan kayo. Umiling si Catalina. Ayos lang kami, sir. Maraming salamat sa pag-aalala at sa pagpapatuloy sa amin dito. Sumilip si Eduardo sa likuran nito. Nakita niya ang 10 pares ng mga matang nakatingin sa kanya nang may pag-usisa. Ang kanyang tingin ay muling napadako kay Mateo na nakatayong pinakamalapit sa kanyang ina. Tila ba handang protektahan ito anumang oras. Gusto niyang magtanong. Ang mga tanong ay nagsisiksikan sa kanyang lalamunan. Ngunit walang lumalabas. Sige, sabi na lang niya. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero. Magpahinga na kayo. Tumango si Catalina at isinara ang pinto. Naiwan si Eduardo sa dilim, mas lalo pang gulong-gulo kaysa kanina. Habang naglalakad siya pabalik sa malaking bahay,
Isang pakiramdam ng finality ang bumalot sa kanya. Ang pagbabalik ni Catalina ay hindi isang pagkakataon. Isa itong senyales. Isang bagay ang magbabago sa Hacienda Valencia. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o umasa. Sa loob ng maliit na bahay, hinintay ni Catalina na makalayo ang mga yabag ni Eduardo bago siya huminga ng malalim. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. "Inay, sino po siya?" tanong ng isa sa mga bata. "Isang matandang kaibigan, anak," sagot niya. Isang pilit na ngiti sa kanyang mga labi. Nang biglang may kumatok ulit sa pinto. Mas mahina ngayon, halos isang kaluskos lang. Nagkatinginan sila ng mga bata. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at binuksan ito ng bahagya. Isang matandang katulong, si Aling Sion, ang isa sa mga nanilbihan sa hasyenda mula pa noong bata si Eduardo. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. May mabilis itong iniabot na isang maliit at nakatuping papel kay Catalina. "Para sa'yo, Hiya," bulong ng matanda. "Mula sa isang kaibigan na hindi ka nakalimutan. Basahin mo." At tulad ng mabilis nitong pagdating, mabilis din itong nawala sa dilim. Isinara ni Catalina ang pinto. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Dahan-dahan niyang binuklat ang papel. Iilang salita lamang ang nakasulat dito, gamit ang isang pamilyar na sulat kamay. "Mag-ingat ka kay Donya, may binabalak siyang masama." Hawak ni Catalina ang nakatuping papel sa kanyang kamay hanggang sa halos malukot ito. Ang babala ni Aling Sion ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan buong gabi, isang malamig na anino sa gitna ng katahimikan ng kanilang munting tulugan. "Mag-ingat ka kay Donya, may binabalak siyang masama." Alam niya. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi titigil si Beatriz. Pero ano ang masamang binabalak nito? Kinaumagahan, sinubukan niyang isantabi ang takot. Kailangan niyang maging matatag, hindi para sa sarili niya, kundi para sa 10 pares ng mga matang umaasa sa kanya. Naubos na ang kanilang mga pagkain at supply mula sa biyahe. Kailangan nilang pumunta sa palengke sa bayan. "Mga anak, magbihis kayo," sabi niya. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. "Mamamalengke tayo." Nagdiwang ang mga bata. Para sa kanila, ito ay isang bagong pakikipagsapalaran. Habang tinutulungan niya ang bunso na magsuot ng sapatos, hindi niya maiwasang mapansin ang seryosong mukha ni Mateo na nakatingin sa kanya. "Inay, sigurado po kayo?" tanong nito. "Pwede naman po akong mag-isa." Hinaplos ni Catalina ang pisngi ng kanyang panganay. "Kaya natin to ng magkakasama, Mateo. Palagi." Ang palengke ng bayan ay kasing ingay at kasing gulo ng dati. Ang amoy ng mga bagong pitas na gulay, sariwang isda, at matatamis na prutas ay sumalubong sa kanila. Sa unang ilang minuto, tila normal ang lahat. Ngumiti si Catalina sa mga tindera. Ang ilan sa kanila ay naaalala pa siya. Ngunit unti-unti, naramdaman niya ang pagbabago. Nagsimula ito sa isang bulong. Isang tindera ng isda ang biglang tumahimik nang makita sila at may ibinulong sa katabi nito. Sumunod ang isang tingin, isang matalim na tingin mula sa isang grupo ng mga babaeng namimili. Pagkatapos, isang pagturo ng daliri. Bawat bulong ay tila isang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi, ngunit pinilit niyang huwag itong ipakita. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng 2 bunso na nasa magkabilang tabi niya. "Tingnan mo, di ba yan yung babae sa hasyenda?" "Oo nga." Sabi nila, 10 raw ang anak. Bawat isa, iba-iba ang ama. Grabe naman. Parang hindi babae. Ang balita ko, yun daw ang dahilan kung bakit siya bumalik. Para maningil kay Don Eduardo. Ang mga salita ay parang mga batong ibinabato sa kanila. Hindi nakikita, ngunit masakit.
Nakita niya ang pagkalito sa mukha ng kanyang mga anak. Ang kanilang mga ngiti ay unti-unting nawala, napalitan ng takot at hiya. Niyuko nila ang kanilang mga ulo, trying to make themselves smaller. Pinilit ni Catalina na bilisan ng pamimili. Ang kanyang puso ay dumudugo para sa kanyang mga anak. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kanyang mga anghel. Ngunit alam niyang mas lalo lang nitong palalakihin ang gulo. Habang naglalakad sila pauwi, walang nagsasalita. Ang bigat ng katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa mga bulungan kanina. Pagdating nila sa kanilang munting bahay, isa sa mga mas bata, si Leah, ang humawak sa damit niya. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Inay, humikbi ito. Totoo po ba ang sinasabi nila? Ang tanong na yon, iyon ang bumasag sa puso ni Catalina. Lumuhod siya at niyakap si Leah ng mahigpit. Isa-isa, lumapit ang iba pa niyang mga anak. At sandali, silang 11 ay naging isang buong yakap ng kalungkutan at pag-ibig. Hindi, mariing sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katiyakan. Hindi totoo ang mga yon. Huwag na huwag ninyong paniniwalaan ang mga salitang galing sa dilim. Nang gabing iyon, tinipon niya silang lahat sa sahig. Binuksan niya ang nag-iisang libro ng fairy tale na dala nila. May isang ibong ina, simula niya, na may 10 magagandang inakay. Isang araw, isang tusong ahas, ang nagkalat ng lason sa gubat, sinasabing ang mga inakay ay hindi tunay na sa kanya. Narinig ito ng ibang mga hayop at nilayuan sila. Nalungkot ang mga inakay. Ngunit ano sa tingin ninyo ang ginawa ng ibong ina? Lumaban po siya, sabi ng isa. Hindi, umiling si Catalina. Hindi niya pinansin ang ahas. Sa halip tinuruan niya ang kanyang mga inakay kung paano lumipad ng mas mataas kaysa sa iba. Ipinakita niya sa kanila na ang kanilang lakas ay hindi nakikita sa kung ano ang sinasabi ng iba, kundi sa pagmamahalan nilang magkakapatid at sa pagtitiwala sa kanilang ina. Nakita niya ang pag-asa na bumabalik sa mga mata ng kanyang mga anak. Alam niyang hindi sapat ang isang kwento para burahin ang sakit. Ngunit para sa gabing iyon, sapat na yon. Ngunit hindi para sa kanya. Kinabukasan, habang natutulog pa ang mga bata, naglakad si Catalina papunta sa malaking bahay. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng determinasyon. Nakita niya si Doña Beatriz sa hardin, namimitas ng mga rosas na tila ba walang anumang problema sa mundo. Doña Beatriz, tawag ni Catalina. Lumingon ito, isang pilit at matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Catalina, ang aga mo yata. Tigilan mo na ito, diretsyong sabi ni Catalina. Nawala ang nangiti ni Beatriz. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Alam na alam mo, Beatriz, ang mga kasinungalingan, ang mga bulungan, ang paninira mo hindi lang sa akin, kundi sa mga inosenteng bata. Pakiusap, itigil mo na. Tumawa si Beatriz, isang tawang malamig at walang kagalakan. Pakiusap? Nakikiusap ka sa akin ngayon, Catalina? Nasaan ang pakiusap mo noong nilalandi mo ang asawa ko? Nasaan ang pakiusap mo noong bumalik ka dito na may dalang isang buong ampunan para guluhin ang buhay namin? Hindi ko ginugulo ang buhay ninyo at ang mga anak ko, wala silang kasalanan dito. Mga anak mo? Lumapit si Beatriz, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Sila ang ebidensya ng iyong kahihiyan. Bawat isa sa kanila ay isang sampal sa pangalan ng pamilyang ito. Kung ako sa'yo, aalis ako habang may panahon pa. Dahil ito, itinuro niya ang paligid. Ay simula pa lang. Sisiguraduhin kong magiging isang impyerno ang buhay ninyo dito hanggat hindi kayo lumayas. Tumalikod si Catalina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at sakit. Wala nang pakiusap na gagana. Ito ay isang digmaan, lingid sa kanilang kaalaman.
Sa likod ng isang malaking halaman, nakatago si Mateo. Umuwi siya ng maaga mula sa paghahanap ng kahoy na panggatong. Narinig niya ang lahat. Narinig niya ang pagmamakaawa ng kanyang ina. Narinig niya ang malupit na tawa ni Doña Beatriz. Narinig niya ang bawat masasakit na salitang ibinato nito sa kanila habang pinapanood niyang maglakad palayo ang kanyang ina. Ang kanyang likod ay tuwid, ngunit ang kanyang espiritu ay sugatan. Isang bagay ang nagbago sa loob ni Mateo. Ang pagiging bata ay biglang nawala sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Mahigpit na mahigpit. Hindi na niya hahayaang may manakit pa sa kanyang ina. Kung kailangan nilang lumaban, lalaban sila. At sisiguraduhin niyang sila ang mananalo. Hindi natulog si Mateo ng gabing iyon. Ang mga salita ni Doña Beatriz ay parang mga nagbabagang uling na paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang ina, nakatayo sa hardin, mag-isa at walang kalaban-laban, ay tila isang laso na kumakalat sa kanyang dugo. Tapos na ang pagiging bata. Tapos na ang paghihintay na may ibang tutulong sa kanila. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, isa-isa niyang ginising ang kanyang 9 na kapatid. Dahan-dahan, para hindi magising ang kanilang ina na mahimbing na natutulog sa pagod. Sinenyasan niya silang sumunod sa kanya at sa mga paang walang ingay, nagtipon sila sa isang luma at abandonadong kamalig sa gilid ng taniman. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ang sumalubong sa kanila. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa mga siwang ng dingding. Umupo silang lahat sa isang bilog sa sahig na lupa. Narinig ko sila kahapon. Simula ni Mateo, ang kanyang boses ay mahina ngunit matigas. Si Inay at ang babaeng iyon, si Doña Beatriz, sinisigawan niya si Inay. Tinatawag niya tayong lahat, nakahihiyan. Sinabi niyang gagawin niyang impyerno ang buhay natin dito. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang mga kapatid. Ang bunso ay nagsimulang humikbi. Ngunit agad itong pinatahan ni Leah, ang nag-iisang babae, sa kanilang 9 na lalaki. Hindi na tayo pwedeng umiyak lang. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang tingin ay isa-isang dumaan sa mukha ng kanyang mga kapatid. Kailangan nating lumaban. Paano? Tanong ni Jose. Ang pangalawa, sa pinakamatanda, na laging anino ni Mateo. Malaki siya, makapangyarihan. Tayo mga bata lang. Hindi sa suntukan, mariing sagot ni Mateo. Sa isip. Ang sandata niya ay kasinungalingan, kaya ang sandata natin ay dapat katotohanan. Sinabi niyang sinungaling si Inay. Kung sinungaling siya, ibig sabihin mayroon siyang tinatagong totoo. Yun ang hahanapin natin. Ibabalik natin ang pangalan ni Inay. Isang bagong uri ng determinasyon ang sumilay sa mga mata ng mga bata. Ang takot ay napalitan ng isang misyon. Pero paano natin hahanapin ang isang bagay na nangyari bago pa tayo ipanganak? Tanong ni Leah. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng talinong higit pa sa kanyang edad. Magtatanong tayo, sabi ni Mateo, sa mga pinakamatatandang trabahador dito. Sila ang mga puno. Ang kanilang mga ugat ay malalim sa lupa ng hasyenda na ito. Marami silang alam na hindi natin alam. At doon, sa loob ng maalikabok na kamalig, binuo nila ang kanilang unang plano. Isang plano na nangangailangan ng perpektong pag-arte at tapang. Ang kanilang target, si Mang Lito, ang matandang hardinero na nag-aalaga sa hardin ng mga rosas ni Doña Beatriz. Sabi, naroon na siya bago pa man dumating si Beatriz sa hasyenda. Kinahapunan, isinagawa nila ang plano. Kunwari ay naglalaro sila ng habulan malapit sa hardin. Si Leah ay nagbigay ng senyas. Ang kanilang bunso, si Samuel, ay nadapa habang may dalang isang tabo ng tubig. Ang tubig ay tumapon mismo sa mga bota ni Mang Lito. Aray ko po, umiyak si Samuel.
Perpekto ang kanyang pag-arte. Gaya ng inaasahan, si Mang Lito na may mabuting puso ay agad na lumapit para tulungan ang bata. Maging si Catalina na nagbabantay sa kanila mula sa bintana ng kanilang bahay ay nataranta at lumabas. Iyon ang pagkakataon. Habang ang atensyon ng lahat ay na kay Samuel, si Mateo at Jose ay tahimik na lumapit kay Mang Lito. Mang Lito, pasensya na po kayo sa kapatid namin, sabi ni Mateo. Nako, ayos lang mga iho, walang may gusto nito. Mang Lito, seryosong tanong ni Mateo. Matagal na po kayo dito? Noong araw po, noong unang panahon ni Inay dito, may narinig po ba kayong sakit niya? Nag-aalala lang po kami. Biglang nagbago ang mukha ni Mang Lito. Lumingalinga siya sa paligid. Tila natatakot na may makarinig. Ibinaba niya ang kanyang boses. Wala siyang sakit, iho. Ang totoo niyan, buntis siya noon. Nagkatinginan si Mateo at Jose. At ang nag-iisang doktor na nag-aalaga sa kanya noon, dagdag ng matanda, halos isang bulong na lang, ay siya ring doktor na nag-aalaga kay Doña Beatriz, si Dr. Santos, isang mabuting tao, pero pinilit siyang paalisin. Matagal nang retirado, nasa kabilang bayan na yata. Iyon na yun, ang unang sinulid. Nagpasalamat sila at mabilis na umalis bago pa may makapansin. Sa bintana ng malaking bahay, nakita sila ni Doña Beatriz na nagbubulungan. Kumunot ang kanyang noo. Ang mga batang ito, masyado silang tahimik, masyado silang nagmamasid. Isang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Nang gabing iyon, habang hinahaplos ni Catalina ang buhok ni Mateo, tinanong niya ito. Ayos lang ba kayo, anak? Tila malalim ang iniisip mo. Ngumiti si Mateo at hinawakan ang kamay ng ina. Ayos lang po kami, inay. Naglalaro lang po kami kanina. Huwag po kayong mag-alala. Magiging maayos din po ang lahat. Itinago niya ang kanilang plano. Ayaw niyang bigyan ng dagdag na alalahanin ang kanyang ina. Mula ngayon, sila ang magiging kalasag nito. Kinabukasan, sa tulong ng isa pang katulong na naawa sa kanila, nakuha nila ang address ni Dr. Santos sa kabilang bayan. Sakay ng isang tricycle, 10 bata ang naglakbay ng palihim, puno ng pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay agad na napalitan ng pagkadismaya. Nahanap nila ang address, ngunit ang kanilang nakita ay isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang mga bintana ay nakasara at puno ng alikabok. Ang bakuran ay matataas na ang damo. May isang malaking kadena at padlock ang nakasabit sa tarangkahan. Walang tao. Matagal nang walang nakatira dito. Nakatayo sila sa harap ng bahay. Ang kanilang unang malaking pag-asa ay tila gumuho. Nasa tamang lugar sila, ngunit huli na yata sila ng 15 taon. Hindi mahanap ni Eduardo ang kapayapaan. Kahit sa loob ng kanyang tahimik at malawak na silid-aklatan, kung saan ang amoy ng mga lumang libro at mamahaling kahoy ay dati nang nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, tila ba sinisikil siya ng mga pader. Sa labas, naririnig niya ang malalayong hagikgikan ng mga bata ni na Catalina. Ang tunog na yon, na dapat sana'y nagbibigay buhay sa hasyenda, ay para namang isang paalala ng isang buhay na ipinagkait sa kanya. Ang presensya ni Catalina ay parang isang multo. Nakikita niya ito sa bawat sulok. Sa hardin kung saan sila unang nag-usap. Sa ilalim ng puno ng mangga kung saan niya ito unang hinawakan sa kamay. Dito mismo sa silid-aklatan kung saan ang nangiti nito ay mas nagbibigay liwanag pa kaysa sa malaking bintana. Ang pagbabalik niya ay hindi lang gumising sa mga natutulog na damdamin. Gumising din ito sa mga natutulog na tanong. Bakit siya umalis nang walang paalam? Bakit hindi man lang siya sumubok na ipaglaban ang pag-ibig nila? Totoo ba ang lahat ng sinabi sa kanya? Kinuha niya ang isang maliit na frame ng larawan na nakatago sa ilalim ng mga papeles sa kanyang lamesa. Isang larawan nilang dalawa ni Catalina, kuha noong isang fiesta
Mga taon na ang nakalipas, ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga mata ay nangangarap. Bigla, ang alaala ng araw na gumuho ang lahat ng pangarap na yon ay bumalik. Malinaw na parang kahapon lang. Nasa silidaklatan din siya noon. Basag ang kanyang puso. Kagagaling lang niya sa bahay ni na Catalina, ngunit wala na ito roon. Sabi ng mga kapitbahay, umalis daw ito kasama ang isang lalaki. Dala ang lahat ng gamit. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang ina, si Doña Elena. Isang babaeng matigas pa sa bakal ang determinasyon. Eduardo, sabi nito, ang boses ay walang emosyon. Tapos na! Kalimutan mo na siya. Ina, hindi totoo yon. Hindi niya ako iiwan. Desperado niyang sagot. Gising! Sigaw ng kanyang ina, isang sampal na salita. Iniwan ka niya, Eduardo. Pumili siya ng ibang lalaki. Isang hamak na karpintero, sabi nila. Ganoon lang siya. Ang mga tulad niya ay madaling masilaw sa kung sino ang mas may maibibigay. At ngayon, kailangan mong harapin ang iyong responsibilidad. Inilatag nito ang isang marriage contract sa kanyang harapan. Nakasulat doon ang pangalan niya at ang pangalan ni Beatriz Elizalde. Ang mga Elizalde ang magliligtas sa hasyenda mula sa pagkalugi, sabi ng kanyang ina. Ito ang iyong tungkulin para sa pangalan natin, para sa pamilya. Tumingin siya sa papel. Pagkatapos ay sa malamig na mga mata ng kanyang ina, naniwala siya. Sa sakit at pagkalito, naniwala siya sa kasinungalingang yon. At sa araw na yon, isinuko niya hindi lang ang kanyang puso, kundi pati na rin ang kanyang kaluluwa. Isang malumanay na pagdampi sa kanyang balikat ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Malalim yata ang iniisip mo. Mahal ko, sabi ni Beatriz, nakatayo sa kanyang likuran. Sinubukan nitong halikan siya sa leeg. Agad na umiwas si Eduardo. Isang kilos na hindi sinasadya, ngunit puno ng kahulugan. Nakita niya ang sakit at galit na dumaan sa mga mata ni Beatriz bago ito napalitan ng pamilyar na pagkukunwari. Ang mga batang iyon, sabi ni Beatriz, sinusubukang maging malambing. Sila ang gumugulo sa isip mo, di ba? Huwag mo silang masyadong isipin. Mga problema lang sila na dala ng isang babaeng walang kahihiyan. Huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan, Beatriz. Malamig na sagot ni Eduardo. Ibinabalik ang larawan sa ilalim ng mga papeles. Pinagtatanggol mo pa siya? Tumaas ang boses ni Beatriz. Eduardo, ako ang asawa mo. At dahil asawa kita, inaasahan kong rerespetuhin mo ang mga desisyon ko sa loob ng pamamahay na ito. Tumalikod si Beatriz at lumabas ng silid. Ang kanyang mga yapak ay mabibigat sa galit. Naiwan si Eduardo, ang pagdududa ay lalong lumalalim. Kung nagsinungaling ang kanyang ina noon para maprotektahan ang pamilya, ano ang pumipigil kay Beatriz na gawin din yun ngayon? Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang desperadong ideya. Tumayo siya at nagtungo sa isang lumang cabinet kung saan nakatago ang mga lumang financial records ng hacienda, mga libro na mas matanda pa sa kanya. Nagsimula siyang maghanap, ang kanyang mga daliri ay dumudumi sa alikabok ng nakaraan. Hinanap niya ang taon kung kailan umalis si Catalina. Binubrowse niya ang bawat pahina ng gastos, payroll, supplies, maintenance, at pagkatapos, nakita niya ito, isang entry sa ilalim ng miscellaneous expenses. Isang malaking halaga, sapat na para makabili ng isang maliit na bahay at lupa noon. Ang petsa, 2 araw pagkatapos ng pag-alis ni Catalina. Ang pangalan ng nakatanggap, isang Ricardo Cardo Gomez. Walang deskripsyon kung para saan ang bayad. Tanging ang pirma lang ng kanyang ina ang nasa tabi nito. Sino si Ricardo Gomez? Hindi siya pamilyar sa pangalang iyon. Hindi ito isa sa kanilang mga trabahador o business partner. Bakit maglalabas ng ganito kalaking halaga ang hacienda para sa isang estranghero? Kinuha niya ang kanyang cellphone
at tinawagan ang kanyang personal na abogado sa Maynila. Isang taong pinagkakatiwalaan niya ng lubusan. Attorney Reyes, sabi niya pagkasagot ng tawag. May ipapahanap ako sa'yo. Isang pangalan, Ricardo Gomez, Cardo. Ibinigay niya ang lahat ng detalye na nakita niya. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat. Masusunod, Sir Eduardo. Pagkababa niya ng telepono, tumayo siya sa bintana. Nakatanaw sa maliit na bahay kung saan naroon si Catalina. Ang pagdududa sa kanyang puso ay isa ng nag-aalab na apoy. Hindi na ito tungkol sa nakaraang pag-ibig, tungkol na ito sa katotohanan. Makalipas ang isang oras, habang papalubog na ang araw, tumunog ang kanyang cellphone, si Ate Reyes. Ang bilis mo, sabi ni Eduardo. Madali lang siyang nahanap, sir. Mayroon siyang criminal record. Sagot ng abogado. Ang boses ay seryoso. Kinabahan si Eduardo. Para saan? Nagkaroon ng isang maikling katahimikan sa kabilang linya. Pagnanakaw, pananakot, at may 2 kaso siya noon na na-dismiss dahil sa kakulangan ng ebidensya, sir. Anong mga kaso? Tanong ni Eduardo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Pag-aareglo ng mga aksidente, Sir Eduardo. Nabitiwan ni Eduardo ang hawak niyang ballpen. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila kasing lakas ng isang putok ng baril sa kanyang pandinig. Aksidente? Opo, sir. Mga aksidenteng mukhang disgrasya. Pero sinadya pala. Ang pagkadismaya ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa 10 bata habang nakatayo sila sa harap ng abandonadong bahay. Ang tarangkahan ay sarado, ang pag-asa ay sarado. Paano na to? Bulong ni Jose, ang kanyang boses ay naglalaman ng kabiguan nilang lahat. Wala na. Uwi na tayo. Nagsimula nang tumalikod ang ilan sa mga mas bata. Ang kanilang mga balikat ay bagsak. Ngunit si Mateo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng lumang bahay. Hindi sila pwedeng sumuko. Hindi pa. Teka, sabi niya, ang kanyang boses ay pumigil sa kanilang pag-alis. Hindi tayo uuwi. Itinuro niya ang isang maliit na bintana sa gilid ng bahay, bahagyang natatakpan ng mga gumagapang na baging. Mas maliit ito kaysa sa iba, at ang kahoy na frame nito ay mukhang mas marupok. Doon, sabi niya, doon tayo dadaan. Nagkatinginan ang magkakapatid. Ang takot ay hinaluan ng kaunting kaba at pananabik. Ito ay isang bagay na mapanganib. Isang bagay na ipinagbabawal at yun mismo ang kailangan nila. Nagtulungan sila. Si Jose at ang ilan sa mga malalaki ay binuhat si Mateo para maabot ang bintana. Gaya ng inaasahan niya, ang trangka sa loob ay kinakalawang na at madali lang masira. Sa kaunting puwersa, bumukas ito ng may mahinang langit-ngit. Isa-isa silang pumasok sa loob. Ang sumalubong sa kanila ay ang amoy ng nakaraan. Amoy ng alikabok, ng nabubulok na papel, at isang bahagyang amoy ng gamot na naiwan sa hangin. Madilim sa loob. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa siwang ng bintanang pinasok nila. Dito, bulong ni Mateo. Binuksan ng isang luma at mumurahing cellphone na may flashlight. Ang sinag nito ay naglakbay sa mga bagay na nababalutan ng puting tela na parang mga multo sa dilim. Naglakad sila ng dahan-dahan, ang bawat yabag ay tila napakalakas sa nakabibinging katahimikan. Isang daga ang biglang tumakbo sa kanilang paanan na nagdulot ng impit na tili mula kay Lia. Agad na tinakpan ni Mateo ang bibig nito. Shh! Sabi niya, huwag kayong maingay. Sinuyod nila ang bawat silid. Isang waiting area, isang maliit na opisina, isang examination room. Walang laman ang mga ito, kundi mga lumang kasangkapan at sapot ng gagamba. Wala dito, kuya, bulong ni Jose. Malapit nang mawalan ng pag-asa. Ngunit si Mateo ay may napansin.
Isang pinto sa dulo ng pasilyo, mas maliit kaysa sa iba at halos hindi na makita sa dilim. Isang storage room, nakakandado ito. Lia, tawag ni Mateo. Yung hairpin mo. Walang tanong-tanong na kinuha ni Lia ang alambre mula sa kanyang buhok at ibinigay ito sa kapatid. Sa tulong ng ilaw mula sa cellphone, sinubukan ni Mateo na buksan ang lumang kandado. Pawis, kaba, at ilang minutong puno ng tensyon ang lumipas. Sa wakas, isang tunog ng pag-click ang kanilang narinig. Bumukas ang pinto. Ang amoy sa loob ay mas matindi. Amoy ng papel na nabubulok sa katagalan. Sa loob, may mga cabinet na bakal at mga kahon na nakatambak hanggang sa kisame. Hanapin ninyo, utos ni Mateo. Mga kahon na may nakasulat na records o pangalan ng mga pasyente. Mabilis. Naghiwa-hiwalay sila, ang kanilang maliliit na mga kamay ay nagbubukas ng mga maalikabok na kahon. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, isang sigawang narinig nila. Kuya, dito. Si Jose. May hawak siyang isang makapal at malaking libro na nababalutan ng itim na leather. Sa takip nito, nakasulat sa mga gintong letrang, halos nabura na. Patient Ledger, 95-2005. Nagtipon silang lahat sa paligid nito. Ang sinag ng flashlight ay nakatutok sa mga pahina. Dahan-dahang binuklat ni Mateo ang libro. Ang mga pangalan ay nakaayos-ayon sa alpabeto. Ramos. Bulong niya. At nandoon nga, Ramos Catalina. Nanginginig ang kamay ni Jose habang binabasa niya ang mga salitang nakasulat sa tabi ng pangalan. Ang sulat kamay ng doktor ay mahirap basahin. Diagnosis: threatened miscarriage. Basa ni Jose. Secondary to a fall from the stairs. Nagkatinginan sila. Isang pagkahulog mula sa hagdan. Alam nilang hindi aksidente ang mga bagay sa hasyenda kapag si Doña Beatriz ang kalaban. Ito na ba ang sinasabi ni Mang Lito? Ang sakit ng kanilang ina? Ngunit hindi pa yon ang pinakagulat nila. Tingnan ninyo, sabi ni Lia. Itinuturo ang isa pang pangalan sa kabilang pahina. Elizalde Valencia, Beatriz. Ang kanilang paghinga ay tila huminto. Ang petsa sa tabi ng pangalan ni Beatriz ay ilang linggo lang pagkatapos ng entry para kay Catalina at ang nakasulat sa tabi nito ay isang salitang mas nakakakilabot pa. Procedure: total hysterectomy due to uterine complications. Ano ang ibig sabihin niyan? Tanong ng isa sa kanila. Si Mateo, na mahilig magbasa, ang nakaintindi. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang buong katawan na tila binuhusan ng yelo. Ibig sabihin, paliwanag niya, ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Inalis ang matris niya. Ibig sabihin, hindi na siya pwedeng magkaanak. Kailanman, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa kanila. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanilang isipan. Kung hindi pwedeng magkaanak si Doña Beatriz. Kung gayon, yung anak niya, sabi ni Lia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkatanto. Yung lalaking sinasabi nilang tagapagmana, hindi siya anak ni Don Eduardo. Iyon na yon, ang pinakamalaki at pinakamadilim na kasinungalingan sa Hacienda Valencia. Ito ang dahilan kung bakit ganito na lang ang galit ni Beatriz sa kanila. Hindi lang dahil sa selos, kundi dahil sa takot na mabunyag ang sarili niyang sikreto. Kailangan natin ng litrato nito. Mabilis na sabi ni Mateo, nanginginig ang boses. Kinuha niya ang cellphone at kinuhanan ng litrato ang 2 pahina. Tinitiyak na malinaw ang bawat salita. Tara na, alis na tayo. Ngunit habang papatakbo na sila palabas ng silid, isang malakas na tunog ang narinig nila mula sa labas ng bahay. Isang tunog ng sasakyang humihinto. Pagkatapos, mga yabag. Papalapit. Nataranta sila. Nagmadali silang tumakbo pabalik sa bintanang pinasukan nila. Isa-isa silang mabilis na lumabas. Si Mateo ang huli.
Bago siya tuluyang lumabas, sumilip siya sa labas, nakita niya ang isang pamilyar na lalaki na bumababa sa isang owner-type jeep. Ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Doña Beatriz, ang lalaking laging sumusunod dito na parang anino. Dali! Sigaw ni Mateo sa kanyang mga kapatid. Nakatakas sila sa likod bahay at nagtago sa matataas na damo. Ang kanilang mga puso ay kumakabog na parang tambol. Hinintay nila hanggang sa pumasok ang lalaki sa loob ng bahay. Nang sa tingin nila ay ligtas na, dahan-dahan silang tumayo para tumakbo palayo. Ngunit pagtayo nila, isang anino ang bumagsak sa kanila. Mula sa likod ng isang malaking puno, isang lalaki ang humarang sa kanilang daan. Hindi ito ang tauhan ni Beatriz na pumasok sa bahay. Isa itong ibang lalaki, mas malaki ang katawan, ang kanyang mukha ay nakatago sa dilim ng papalubog na araw. At sa kanyang kamay, may hawak itong isang makapal na piraso ng kahoy. Huli na sila! Nahuli na sila! Ang katahimikan sa loob ng silid ni Doña Beatriz ay kasinungalingan. Sa labas, ang mga kurtinang sutla ay hindi gumagalaw. Ang mga bulaklak sa florera ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mamahaling pabango ay nangingibabaw sa hangin. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang nagwawala. Kanina pa siya pabalik-balik sa kanyang paglalakad sa malambot na karpet. Bawat minuto na lumilipas na walang balita mula sa kanyang mga tauhan ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Saan nagpunta ang mga batang yon? Ano ang ginawa nila? Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Ramon. Ang kanyang pinagkakatiwalaang tauhan, ang kanyang mukha ay seryoso. Donya, sabi nito, bahagyang yumuko. Ano? Iritableng tanong ni Beatriz. Nahanap niyo ba sila? Saan sila nanggaling? Sa lumang klinika po ni Dr. Santos sa kabilang bayan, Donya. Sagot ni Ramon. Isang matalas na paghinga ang kumawala kay Beatriz. Para siyang sinaksak ng isang malamig na patalim. Ang klinika, ang nag-iisang lugar na naglalaman ng katibayan ng kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Anong ginawa nila doon? Nanginginig niyang tanong. Hindi po kami sigurado, Donya. Pagdating namin, nakaalis na sila. Ngunit ang pinto po sa storage room, bukas, at may mga bakas ng paa sa alikabok sa sahig. Binitawan ni Beatriz ang hawak niyang kristal na baso. Bumagsak ito sa sahig at nabasag. Ang tunog ay sumabay sa pagguho ng kanyang mundo. Ang storage room, ang ledger, alam na nila. Ang mga pesteng batang iyon, alam na nila. Isang alon ng matinding takot ang bumalot sa kanya. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang paghinga ay mabilis at mababaw. Lahat ng kanyang pinaghirapan, ang posisyon niya, ang pangalan niya, ang kinabukasan ng kanyang anak. Lahat ay nakasalalay sa isang sikretong nakasulat sa isang lumang libro. At ngayon, ang sikretong yon ay nasa kamay na ng 10 anak ng babaeng pinakakinamumuhian niya sa lahat. Ang takot ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas madilim, mas mapanganib, galit. Isang desperadong galit. Hindi siya papayag na matalo. Hindi siya papayag na sirain ng isang hamak na guro at ng mga bastardo nito ang lahat ng pinaghirapan niya. Kung gusto nilang lumaban, bibigyan niya sila ng isang laban na hindi nila kailanman malilimutan. Tumayo siya. Ang panginginig sa kanyang mga kamay ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng takot, ay ngayon kumikinang sa kalupitan. Naglakad siya papunta sa kanyang aparador ng alahas. Binuksan niya ito at kinuha ang isa sa kanyang mga paborito. Isang kwintas na may malaking esmeralda. Isang regalo mula sa yumaong ina ni Eduardo. Ito ay isang bagay na alam ng buong hasyenda na pag-aari niya. Kinagabihan, habang si Catalina at ang mga bata ay abala sa kanilang simpleng hapunan, tahimik na lumabas si Beatriz.
Gamit ang isang susi na nakuha niya mula sa opisina, binuksan niya ang pinto ng maliit na bahay. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang amoy ng nilulutong isda at murang sabon ay dumikit sa kanyang ilong at naramdaman niya ang pagkasuklam. Tiningnan niya ang mga simple at lumang gamit, ang mga natutulog na banig sa sahig. Ito ang mundo ng mga mahihirap, isang mundo na matagal na niyang tinalikuran. Mabilis siyang nagtungo sa sulok kung saan nakasalansan ang mga damit ng mga bata. Kinuha niya ang isang maliit na bag na gawa sa katsa, ang bag na laging dala ni Mateo. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay niya ang mamahaling kwintas sa loob nito, ibinaon sa ilalim ng mga damit. Pagkatapos, lumabas siya ng kasing tahimik ng kanyang pagpasok. Kinaumagahan, isang sigaw ang gumising sa buong hasyenda. "Nawawala ang kwintas ko!" Sigaw ni Doña Beatriz mula sa kanyang silid. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala at galit. Ang esmeraldang kwintas na pamana pa ng aking biyenan. Ang sumunod na mga pangyayari ay mabilis. Tinawagan ni Beatriz ang pulisya sa kabila ng pagtutol ni Eduardo, at hindi lang pulis ang kanyang tinawagan. Makalipas ang isang oras, 2 sasakyan ang pumasok sa tarangkahan ng hasyenda. Isang police mobile at isang puting van na may logo ng Department of Social Welfare and Development. Si Catalina at ang kanyang mga anak ay nagulat nang biglang may kumatok ng malakas sa kanilang pinto. 2 pulis kasama ang isang babaeng mukhang propesyonal mula sa DSWD ang pumasok. "May reklamo po ng pagnanakaw, ma'am," sabi ng isang pulis. "At may report din po kaming natanggap tungkol sa kapabayaan sa mga bata. Kailangan po naming halughugin ang lugar." "Ano? Pero wala kaming ginagawang masama," gulat na sabi ni Catalina. Ang kanyang mga anak ay nagsiksikan sa kanyang likuran. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Hindi pinansin ng mga pulis ang kanyang pagtutol. Sinimulan nilang halughugin ang maliit na bahay. At gaya ng inaasahan, sa loob ng bag ni Mateo, natagpuan nila ang kumikinang na esmeraldang kwintas. Napatigil ang lahat. Si Catalina ay napatingin sa kwintas, pagkatapos ay kay Mateo na nakatingin din dito nang may hindi makapaniwalang ekspresyon. Hindi amin yan," sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Yan din po ang sinasabi nilang lahat, ma'am," malamig na sabi ng pulis. Mula sa malayo, sa balkonahe ng malaking bahay, pinapanood ni Doña Beatriz ang lahat. Isang maliit, ngunit puno ng tagumpay. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito na ang katapusan nila. Lumapit ang babae mula sa DSWD kay Catalina. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Iniabot nito ang isang opisyal na dokumento. "Ginang Ramos," sabi ng babae sa isang formal na tono. "Dahil po sa reklamong pagnanakaw at sa mga aligasyon ng kapabayaan, ang DSWD ay magsasagawa ng isang masusing imbestigasyon. Hanggat hindi natatapos iyon, maaaring ilagay namin ang iyong mga anak sa ilalim ng aming pansamantalang pangangalaga para masiguro ang kanilang kapakanan." Hinawakan ni Catalina ang papel. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata. Pansamantalang pangangalaga. Ang mga salitang yon ay parang isang hatol ng kamatayan. Ang kunin ng kanyang mga anak, ang nag-iisang yaman niya sa mundo. Ang papel sa kamay ni Catalina ay parang yelo, malamig, mabigat. Ang mga salitang nakasulat dito ay tila mga anay na unti-unting ngumangat-ngat sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Pansamantalang pangangalaga. Nang makaalis na ang mga pulis at ang babae mula sa DSWD, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan sa loob ng kanilang munting bahay. Ang kwintas ni Beatriz ay kinuha bilang ebidensya. Ang kanilang dignidad ay ninakaw, at ang kanilang kinabukasan ay binitin sa isang hibla ng sinulid. Napasalampak si Catalina sa sahig na kawayan.
Ang lakas na ipinakita niya sa harap ng mga awtoridad ay biglang bumigay. Isang hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng purong sakit. Pagkatapos ay isa pa at isa pa hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nayanig na sa walang tigil na pag-iyak. Inay! Naramdaman niya ang maliliit na mga kamay sa kanyang likod, sa kanyang buhok, sa kanyang mga braso, ang kanyang 10 anak. Nakapalibot sila sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay basang-basa rin ng luha. Hindi nila lubos na naiintindihan kung ano ang nangyayari, ngunit naiintindihan nila ang sakit ng kanilang ina. Niyakap niya silang lahat o sinubukan niya. Gusto niyang maging isang higanting pader para protektahan sila. Ngunit sa sandaling iyon, pakiramdam niya ay siya ang pinakamahinang nilalang sa buong mundo. Hindi totoo yun, inay, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay basag, ngunit matatag. Hindi ko kinuha ang kwintas na yon. Alam niyo yan. Alam ko, anak. Alam ko. Humihikbing sagot ni Catalina. Ngunit ano ang silbi ng katotohanan kung ang buong mundo ay naniniwala sa isang kasinungalingan? Bigla, isang galit na boses ang narinig niya mula sa labas. Si Eduardo. Nakita niya itong nagmamadaling naglalakad papunta sa kanila. Ang kanyang mukha ay puno ng galit na hindi pa niya nakikita dati. Isang saglit na pag-asa ang sumibol sa puso ni Catalina. Siya ang makakatulong sa kanila. Ngunit bago pa man makarating si Eduardo sa kanilang pinto, hinarang siya ni Beatriz. Lumabas ito mula sa malaking bahay. Ang kanyang tindig ay kalmado ngunit mapanganib. Saan ka pupunta, Eduardo? Narinig ni Catalina ang tanong ni Beatriz. Huwag mo akong subukan, Beatriz. Alam nating dalawa na isa itong palabas. Ititigil mo ito ngayon din. Oh, talaga? Tumawa si Beatriz. At paano kung ayaw ko? Ano ang gagawin mo? Itataboy mo ako? Tandaan mo, Eduardo, hindi lang ako ang may sikretong itinatago sa hacienda na isito eh. Hindi narinig ni Catalina ang sumunod na sinabi ni Beatriz. Isang mahinang bulong lang iyon. Isang bagay na para lamang sa pandinig ni Eduardo. Ngunit nakita niya ang epekto nito. Ang galit sa mukha ni Eduardo ay biglang nawala. Napalitan ito ng gulat. Pagkatapos ay ng isang bagay na mas malala pa. Pagkatalo. Tila ba ang mga salita ni Beatriz ay isang kadenang biglang ipinulupot sa kanyang leeg. Natigilan siya. Napayuko. Ang lahat ng tapang ay nawala sa kanyang katawan. Nanood si Catalina habang tumatalikod si Beatriz nang may ngiti ng tagumpay at bumalik sa malaking bahay. Naiwan si Eduardo na nakatayong mag-isa, parang isang estatwang nabasag. Pagkatapos ng ilang sandali, na tila walang katapusan, dahan-dahang naglakad si Eduardo papunta sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Catalina, sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Patawarin mo ako. Ang maliit na pag-asang kumapit sa puso ni Catalina ay biglang nadurog at naging abo. Anong ibig mong sabihin? Wala akong magawa, sabi niya. At sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng sakit at kahihiyan. Patawarin mo ako. Iyon na iyon. Ang parehong mga salita. Ang parehong kawalan ng kapangyarihan. Ang parehong pagtalikod. 15 taon ang lumipas at muli na naman siyang iniiwan nitong mag-isa para harapin ang bagyo. Ang sakit ay doble. Dahil sa pagkakataong ito, umasa siya. Kahit isang saglit lang, umasa siyang magiging iba. Tumalikod si Catalina at pumasok sa loob ng bahay. Isinara niya ang pinto sa mukha ni Eduardo. Isinasara ang pinto sa huling pagkakataon sa kanilang nakaraan. Umupo siya sa dilim, hindi na umiiyak. Wala nang luhang lumalabas. Isang malamig at basag na pakiramdam na lang ang naiwan. Ang kanyang mga anak ay tahimik na nakaupo sa kanyang paligid.
Ramdam ang bigat ng kanyang kabiguan. Tiningnan niya ang kanilang mga mukha. Isa-isa. Ang kanilang mga inosenteng mukha na puno ng takot. At sa sandaling iyon, isang malinaw at masakit na katotohanan ang tumama sa kanya. Siya ang dahilan ng lahat ng ito. Ang pagbabalik niya ang nagdala ng gulo. Ang presensya niya ang naglagay sa kanila sa panganib. Hanggat naririto sila, hindi sila titigilan ni Beatrice. Susunugin nito ang buong mundo para lang masigurong mananalo ito. At ayaw niyang madamay ang kanyang mga anak sa apoy na yon. Tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay mabagal, mekanikal. Kinuha niya ang isang lumang bayong at nagsimulang maglagay ng iilang piraso ng damit. Aalis sila. Aalis sila ulit, tulad ng ginawa niya noon. Tatakbo siya para iligtas ang kanyang mga anak. Iyon lang ang tanging paraan. Inay, ano po ang ginagawa ninyo? Tanong ni Leah. Ang boses ay puno ng takot. Hindi siya sumagot. Patuloy lang siya sa pag-aayos. Habang kinukuha niya ang damit ni Mateo mula sa bag nito, may nahulog. Isang lumang cellphone. Bumagsak ito sa sahig at ang screen ay biglang umilaw. Ipinapakita ang huling larawang tiningnan. Inay! Naramdaman niya ang presensya ni Mateo sa kanyang likuran. Huwag kang mag-alala, anak, sabi ni Catalina. Hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay walang buhay. Aalis tayo. Dadalhin ko kayo sa isang lugar na ligtas. Hindi po tayo aalis, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses ay hindi boses ng isang bata. Puno ito ng isang kakaibang lakas. Kinuha ni Mateo ang cellphone mula sa sahig at iniabot ito sa kanyang ina. Tingnan niyo po ito, inay. Napilitang lumingon si Catalina. Tiningnan niya ang screen. Isang malabong litrato ng isang lumang libro. Ngunit malinaw ang mga salita. 2 pangalan, 2 diagnosis. Ang kanyang pangalan at ang salitang miscarriage. Ang pangalan ni Beatrice at ang salitang hysterectomy. Dahan-dahan, ang kahulugan ng mga salitang iyon ay pumasok sa kanyang isipan na nababalot ng paghihinagpis. Ang lahat ng lakas ay tila bumalik sa kanyang katawan sa isang iglap. Ang malamig at basag na pakiramdam ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na apoy. Hysterectomy. Hindi na maaaring magkaanak. Napatingin siya kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa hindi makapaniwalang pagtatanong. Paano? Saan? Hindi po tayo aalis, inay. Ulit ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa apoy na biglang nagliyab sa puso ng kanyang ina. Hindi pa tayo talo. Ang kanyang mga kamay na kanina'y nanginginig sa kawalan ng pag-asa ay ngayon nanginginig na sa ibang dahilan. Galit, determinasyon. May alas po tayo. Iniwan ni Eduardo si Catalina sa harap ng saradong pinto. Ang salitang patawad ay parang abo sa kanyang bibig. Walang lasa, walang bigat. Bawat hakbang pabalik sa malaking bahay ay parang paghakbang sa kumunoy. Ang bawat bintana ng mansyon ay tila mga matang humuhusga sa kanya. Duwag. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Duwag siya noon. Duwag pa rin siya ngayon. Ikinulong niya ang sarili sa silid-aklatan, ang kanyang santuwaryo na ngayon ay naging kanyang bilangguan. Ang bulong ni Beatrice kanina ay parang isang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg, humihigpit sa tuwing susubukan niyang huminga. Ang sikreto ng kanilang pamilya, isang kasalanan ng kanyang ama na matagal nang ibinaon sa limot, ay ang sandatang ginamit ni Beatrice para patahimikin siya. Isang buhay na ipinagpalit sa isa pa. Isang kahihiyan na tinakpan ng isa pang kahihiyan. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Catalina, muling biktima ng kanyang kahinaan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay ng isang don, ng isang hatsendero. Mga kamay na dapat sana'y nagpoprotekta, ngunit wala nang ginawa kundi bumitaw. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Hindi niya ito pinansin.
Ngunit nagpatuloy ang pagkatok, mas mapilit ngayon. Sir Eduardo, narinig niya ang boses ni Aling Sion mula sa labas. Kailangan po kayo. Umalis ka na, Sion. Gusto kong mapag-isa. Sagot niya, ang kanyang boses ay pagod. Sir, pakiusap po. Pagpapatuloy ng matanda. Tungkol po ito sa katotohanan. Ang salitang iyon, katotohanan. Tila ba may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang ugat. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Si Aling Sion ay may iniabot na isang maliit at nakatuping papel sa lumang kamalig. Ngayon na, walang pirma, ngunit alam niya kung kanino galing. Ano pa ang gusto ni Catalina? Hindi pa ba sapat ang sakit na naidulot niya? Ngunit ang salitang katotohanan ay hindi na niya mabitawan. Gamit ang daan sa likod bahay, palihim siyang nagtungo sa lumang kamalig. Ang hangin ng gabi ay malamig. Pagbukas niya ng pinto, ang amoy ng alikabok at dayami ang sumalubong sa kanya. Sa gitna ng kamalig, sa liwanag na nanggagaling sa isang maliit na gasera, nakatayo si Catalina, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya, tuwid na tuwid ang pagkakatayo, ay si Mateo. Ang mga mata ng bata ay nakatitig sa kanya. Hindi mga mata ng isang bata na humihingi ng tulong, kundi mga mata ng isang lalaking humihingi ng pananagutan. Eduardo, sabi ni Catalina. Ang kanyang boses ay malamig. Walang bahid ang nanonani anumang emosyon. Walang sir. Catalina, ako. Simula niya, handa nang muling humingi ng tawad. Hindi kami nandito para sa sorry mo. Putol ni Catalina. Nandito kami dahil tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pag-iyak. Oras na para lumaban. Humakbang si Mateo. Walang salita. Iniabot nito ang isang lumang cellphone kay Eduardo. Tingnan ninyo po. Nag-aalangan, kinuha ni Eduardo ang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang litrato. Malabo ito, kuha sa dilim, ngunit nababasa ang mga salita. Isang pahina mula sa isang lumang libro. Nakita niya ang pangalan ni Catalina at ang mga salitang threatened miscarriage at fall from the stairs. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang report ng kanyang abogado tungkol sa lalaking binayaran ng kanyang ina, isang eksperto sa pag-aareglo ng mga aksidente. Ang kanyang paghinga ay biglang bumigat. Pagkatapos, ipinakita sa kanya ni Mateo ang pangalawang litrato, ang pangalan ni Beatrice at ang dalawang salita na babago sa lahat. Total hysterectomy. Isang iglap, ang buong mundo ni Eduardo ay gumuho. Ang lahat ng kasinungalingan sa loob ng 15 taon ay parang isang malaking baha na rumagasa sa kanyang isipan. Ang pagpupumilit ni Beatrice na magkaroon ng sarili nilang anak, na nauwi sa himala ng pagdating ng kanilang tagapagmana. Ang kanyang pagiging sobrang protective dito, ang kanyang matinding galit sa pagbabalik ni Catalina, lahat ng ito dahil sa takot, lahat dahil sa isang malaking kasinungalingan. Ang anak niya, ang anak na pinagmalaki niya, ay hindi niya anak. Ang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg ay biglang nabali. Ang sikretong hawak ni Beatrice laban sa kanya ay naging isang maliit na alikabok kumpara sa bundok ng panlilinlang na itinayo nito. Isang malamig at nakakapasong galit ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Galit sa kanyang ina, galit kay Beatrice, ngunit higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Dahan-dahan, lumuhod si Eduardo sa lupa, sa harap ni Catalina at ng anak nito. Ang don ng Hacienda Valencia lumuhod sa alikabok. Patawad, sabi niya, at sa pagkakataong ito, ang salita ay puno ng bigat ng 15 taon ng pagsisisi. Catalina, Mateo, patawarin ninyo ako sa aking kaduwagan. Itinaas niya ang kanyang mukha at nakita ni Catalina ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mga mata nito. Apoy.
Hindi na ngayon, sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay naging matigas. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Itatama ko ang lahat ng ito. Babawiin natin ang lahat ng ninakaw niya sa inyo. Tumayo siya, isang bagong tao. Ang pag-aalinlangan ay nawala. Napalitan ng isang malinaw na layunin. Malapit na ang fiesta ng hacienda, sabi niya. Ito ang pinakamalaking pagtitipon ng taon. Ang lahat ng importanteng tao sa probinsya ay naroroon. Tumingin siya kay Catalina, pagkatapos ay kay Mateo. Sa harap nilang lahat, ilalabas natin ang katotohanan. Sa loob ng sumunod na oras, sa liwanag ng isang maliit na gasera, binalangkas nilang tatlo ang kanilang huling baraha. Isang plano na mapanganib, isang plano na babago sa kanilang lahat magpakailanman. Nang gabing iyon, bumalik si Eduardo sa malaking bahay. Naabutan niya si Beatrice na naghihintay sa kanilang silid. Saan ka galing? Tanong nito. Ang boses ay may bahid ng hinala. Ngumiti si Eduardo. Isang ngiti na kalmado, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Naglakad-lakad lang mahal para mag-isip. At napagtanto ko, tama ka. Kailangan nating protektahan ng pamilya. Lumapit siya at hinalikan ito sa noo. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Magiging maayos ang lahat. Napanatag si Beatrice sa kanyang mga salita. Ngunit habang pinapanood niya si Eduardo na magbihis para matulog, hindi niya maalis ang isang kakaibang pakiramdam. Masyado siyang kalmado, masyado siyang mabait. Ang pagiging sunod-sunuran nito ay biglang nawala. Napalitan ng isang kakaibang kapanatagan na nakakakilabot. Isang pakiramdam ng nalalapit na panganib ang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit alam niyang may nagbago. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang lalaking kaya niyang kontrolin. Ang taunang fiesta ng Hacienda Valencia ay isang palabas. Ang mga ilaw na nakasabit sa mga puno ng mangga ay kumikinang na parang mga bituin. Ang mahahabang mesa ay puno ng pagkain. Ang mga bisita, mayayamang may-ari ng lupa, maimpluwensyang mga politiko, at ang mga piling tao ng probinsya ay nagtatawanan. Ang kanilang mga alahas ay sumasabay sa kislap ng mga ilaw. Sa gitna ng lahat, isang banda ang tumutugtog ng masayang musika. Para kay Catalina na nakatayo sa dilim sa gilid ng hardin kasama ang kanyang 10 anak. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip o isang bangungot. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Sa tabi niya, hawak ni Mateo ang kanyang kamay. Ang munting palad nito ay malamig, ngunit matatag. Inay, bulong ni Mateo, kaya natin to. Tumango si Catalina, humihinga ng malalim para pakalmahin ang sarili. Para sa kanila. Gagawin niya ito para sa kanila. Sa gitna ng pagdiriwang, si Doña Beatriz ang reyna. Nakasuot siya ng isang makinang na pulang bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot, ngunit kasing lamig ng yelo. Bawat galaw niya ay kalkulado. Bawat pagbati ay may kasamang papuri. Ginagampanan niya ang papel ng perpektong asawa, ng perpektong donya ng Hacienda Valencia. Nakatayo sa tabi niya si Don Eduardo, tahimik at malayo ang tingin. Para sa mga bisita, siya ay ang karaniwang seryosong don. Ngunit para kay Beatrice, ang kanyang katahimikan ay isang bagay na nakakabahala. Ngumiti ka naman, mahal, bulong ni Beatrice. Hinahawakan ng braso nito. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Tumingin si Eduardo sa kanya at sa isang iglap, nakita ni Beatrice ang isang bagay sa mga mata nito na nagpanginig sa kanya. Isang blangkong determinasyon. Ngunit bago pa niya ito masuri ng mabuti, ngumiti na si Eduardo at tumango sa isang papalapit na senador. Nang gabing iyon ay perpekto, masyadong perpekto. At iyon ang nagbigay ng kaba kay Beatrice. Pagkatapos ng hapunan,
Umakyat si Eduardo sa maliit na entablado na inihanda para sa banda. Kinuha niya ang mikropono. Agad na tumahimik ang lahat, inaasahan ang tao ng talumpati ng pasasalamat mula sa don ng hasyenda. Magandang gabi sa inyong lahat. Simula ni Eduardo, ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaaling-aungaw sa buong hardin. Salamat sa inyong pagdalo sa ating taunang pagdiriwang. Nagpalakpakan ng mga tao. Ngumiti si Beatrice, isang ngiti ng pagmamalaki. Ngayong gabi, pagpapatuloy ni Eduardo, ay isang gabi ng pasasalamat, ngunit ito rin ay isang gabi ng katotohanan. Nawala ang ngiti ni Beatrice. Ang salitang katotohanan ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Anong ibig sabihin ni Eduardo? Sa mga nakalipas ng palinggo, maraming bulong-bulungan ang kumalat sa ating bayan, mga kwentong madilim at mapanghusga. At ngayong gabi, gusto kong bigyan ng linaw ang lahat. Tumingin siya sa direksyon kung saan nakatago si Catalina. Dahil ang katotohanan ay hindi dapat manatili sa dilim. Biglang lumakas ang bulungan ng mga bisita. Sinubukan ni Beatrice na umakyat sa entablado para pigilan kung anuman ang binabalak ng kanyang asawa, ngunit isang matigas na tingin mula kay Eduardo ang pumigil sa kanya. Iginawi ni Eduardo ang kanyang kamay. Nais kong ipakilala sa inyo ang isang taong matagal ng bahagi ng kwento ng hasyenda na ito. Isang taong biktima ng maraming kasinungalingan. Huminga siya ng malalim. Pakiusap, salubungin natin. Si Ginang Catalina Ramos. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga bisita. Ito na ang senyas. Hawak ang kamay ng kanyang mga anak. Lumabas si Catalina mula sa dilim. Ang kanyang suot ay isang simple at malinis na bestida, ngunit ang kanyang paglakad ay puno ng dignidad. Ang 10 bata ay sumusunod sa kanya, isang tahimik at determinadong prosesyon. Lahat ng mga mata ay napako sa kanila. Ang musika ay tumigil. Ang mga tawanan ay namatay. Para bang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Naghiwa ang dagat ng mga mayayamang bisita para bigyan sila ng daan. Ang kanilang mga muka ay pinaghalong pag-usisa at pagkamuhi. Si Beatrice ay namutla, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ito na ang kanyang kinatatakutan. Isang eskandalo sa harap ng lahat ng taong importante sa kanilang buhay. Eduardo, anong ginagawa mo? Nanginginig niyang bulong, ngunit hindi siya pinansin nito. Pinapanood lang ni Eduardo si Catalina habang dahan-dahan itong umaakyat sa entablado kasama ang 10 bata. Walang takot sa mga mata ni Catalina. Tanging isang malungkot na determinasyon. Nang makarating sila sa entablado, tumayo sila sa tabi ni Eduardo, kaharap ang daan-daang pares ng mga matang mapanghusga. Inabot ni Eduardo ang mikropono, hindi kay Catalina, kundi sa panganay na anak nito. Inabot ni Mateo ang mikropono. Ang kanyang maliliit na mga kamay ay halos hindi kayang hawakan ito. Ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya, hindi sa mga bisita, hindi sa kanyang ina, kundi direkta sa mga mata ni Doña Beatriz na nakatayo sa ibaba ng entablado. Ang mukha ay isang maskara ng galit at takot. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hasyenda. At sa katahimikang iyon, nagsalita si Mateo. Ang kanyang boses bata ay malinaw at matatag. Pinuputol ang bawat kasinungalingan sa bawat salitang kanyang binibitawan. Hindi po sinungaling ang nanay ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay umaling-aungaw sa gabi. Pero mayroon pong isang malaking kasinungalingan dito sa Hacienda Valencia. Ang mga salita ni Mateo ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng perpektong fiesta ni Beatriz. Isang malaking kasinungalingan. Hindi maaari. Isang bata lang siya. Ano ang alam niya? Sinubukan ni Beatriz na tumawa,
para ipakita sa lahat na isa lang itong laro ng mga bata. Ngunit walang tunog na lumabas sa kanyang lalamunan. Ang lahat ng mga mata na kanina'y puno ng paghanga para sa kanya ay ngayon puno ng pag-uusisa at pagdududa. Nakita niya ang mga bisitang nagbubulungan sa isa't isa. Ang pundasyon ng kanyang mundo ay nagsisimulang gumuho. Anong kalokohan ito, Eduardo? Pilit niyang sinabi, sapat na malakas para marinig sa entablado. Pababain mo na ang mga batang yan. Ngunit hindi siya pinansin ni Eduardo. Nanatili itong nakatayo sa likod ng mga bata. Isang matibay na pader ng suporta. Pinanood ni Eduardo si Mateo na ibigay ang mikropono sa pangalawang kapatid nito, si Jose. Nakita niya ang tapang sa mga mata ng mga bata. Isang tapang na sana'y ipinakita niya 15 taon na ang nakalipas. Isang kirot ng pagsisisi at pagmamalaki ang sabay na tumusok sa kanyang puso. Nagsimula po sa mga bulungan, sabi ni Jose. Ang kanyang boses ay hindi kasing lakas ng kay Mateo, ngunit puno ng sakit. Tinawag po nilang masama ang aming ina. Pinag-usapan nila kami sa palengke. Ipinagkalat po nila na hindi kami totoong magkakapatid. Sumunod si Lia. Kaya po nagpasya kaming hanapin ang totoo dahil alam po namin na ang aming ina ay hindi sinungaling. Sinundan po namin ang mga kwento, ang mga alaala ng mga matatanda dito sa hasyenda. Isa-isa, nagsalita ang mga bata. Bawat isa ay nagbahagi ng isang piraso ng puzzle. Isang bata ang nagkwento kung paano sila pumunta sa kabilang bayan. Isa pa ang nagkwento tungkol sa abandonadong klinika. Ang kanilang mga boses, simple at walang pagkukunwari, ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Pinunit nila ang bawat hibla ng kasinungalingang binalot ni Beatrice sa hasyenda. Ang mga bulungan ng mga bisita ay lalong lumakas. Naging isang dagundong ng pagkabigla. Hindi na niya kaya. Ang bawat salita ng mga bata ay parang isang hagupit. Mga demonyong bata. Sinisira nila ang lahat. Tama na, sigaw niya. Sinusubukang umakyat sa entablado. Mga sinungaling, mga batang kalye na tinuruan lang para manira ng pamilya. Ngunit hinarang siya ng 2 gwardiya sa utos ng isang senyas mula kay Eduardo. Nananatili siyang nakakulong sa ibaba. Isang reyna na nawalan ng kaharian na pipilitang panoorin ang kanyang pagbagsak. Bumalik ang mikropono kay Mateo. At sa loob po ng lumang klinika, sabi ni Mateo, ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Beatrice. Nahanap po namin ang katotohanan. Sa isang senyas mula kay Eduardo, isang malaking puting screen na ginagamit para sa mga presentasyon ng hasyenda ay biglang umilaw sa likod ng entablado. At dito, ipinakita ang isang litrato. Ang litrato mula sa cellphone ni Mateo. Malinaw. Kitang-kita ng lahat. Ang 2 pahina mula sa lumang ledger. Ang pangalan ni Catalina Ramos at ang diagnosis ng muntik na pagkalaglag dahil sa pagkahulog sa hagdan at ang mga salitang total hysterectomy. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Kahit ang mga kuliglig sa damuhan ay tila tumigil sa pag-ingay. Ang tanging maririnig ay ang mabilis at mabibigat na paghinga ni Beatrice. Ang katotohanan, sa itim at puting mga salita, ay nakasulat para makita ng lahat. Ang lahat ng mga tanong ay nasagot sa isang iglap. Ang mga bulong-bulungan ay naging isang malinaw na pag-unawa. At pagkatapos, ang huling dagok. Kung hindi na po maaaring magkaanak si Doña Beatriz, 15 taon na ang nakalipas, sabi ni Mateo. Ang kanyang boses bata ay walang awa sa katotohanan nito. Sino po ang ama ng anak niya ngayon? Iyon na. Ang bombang sumira sa lahat. Ang mga bisita ay napatingin kay Beatriz. Pagkatapos ay sa kanyang nag-iisang anak na lalaki na nakatayo sa tabi ng kanyang ama, nalilito at takot. Ang kahihiyan sa hangin ay halos pwede nang hiwain ng kutsilyo. Ang maskara ni Beatriz ay tuluyang nabasag. Ang pagkukunwari, ang pagiging sopistikada, lahat ay nawala.
Hindi! Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa buong hasyenda. Isang sigaw ng isang hayop na nasukol. Kasinungalingan yan. Gawa-gawa lang yan ng mga demonyong yan. Eduardo, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo yan. Lumingon siya sa kanyang asawa, nagmamakaawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Ngunit si Eduardo ay umiling lang ng dahan-dahan. Ang kanyang muka ay isang blangkong canvas ng kalungkutan at pinal na desisyon. Ang pag-iling na iyon ang tuluyang nagwasak kay Beatrice. Nawala siya sa sarili. Tulad ng isang baliw, nagsimula siyang manuro. Ikaw, sigaw niya, itinuturo si Catalina. Mang-aagaw, ahas, sinira mo ang buhay ko. Dapat noon pa kita pinatay. Dapat sinigurado kong nahulog ka ng mas malakas sa hagdan na yon. Inamin niya. Sa harap ng daan-daang testigo, inamin niya ang lahat. Ang pag-amin na yon ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang mga tao ay napaatras. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam. Kahit ang mga dati niyang kaibigan ay hindi makatingin sa kanya. At kayo, sigaw niya sa mga bata. Mga bunga ng kasalanan, mga basura. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Dalawang unipormadong pulis na kanina pa tahimik na nakapwesto sa gilid ng hardin sa utos ni Eduardo, ang lumapit at marahang hinawakan ang kanyang mga braso. Bitawan niyo ako. Nagpupumiglas siya. Hindi niyo alam kung sino ako. Ako ang donya ng hasyenda na ito. Akin ang lahat ng ito. Habang kinakaladkad siya palayo, ang kanyang mga sigaw ay unti-unting humina. Napalitan ng mga hikbi ng pagkatalo. Ang pulang bestida na kanina'y simbolo ng kanyang kapangyarihan ay ngayon simbolo na ng kanyang kahihiyan. Nang mawala na si Beatrice sa paningin, isang malalim at mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa lugar. Ang fiesta ay tapos na. Pinanood ni Catalina ang pag-alis ni Beatrice. Wala siyang naramdamang saya. Wala siyang naramdamang tagumpay. Tanging isang malalim at nakakapagod na kalungkutan para sa isang buhay na nasira ng inggit at kasinungalingan. Ibinaling niya ang kanyang tingin sa kanyang mga anak, ang kanyang matatapang na maliliit na sundalo. Niyakap niya silang lahat. Sa wakas, tapos na ang laban. Sa gitna ng katahimikan, kinuha ni Don Eduardo ang mikropono. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa mga natitirang bisita, sa kanyang mga tauhan, sa buong hasyenda. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Lahat ng narinig ninyo ngayong gabi ay totoo, sabi niya. Ngunit mayroon pa pong isang katotohanan na kailangan ninyong malaman. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya ng diretso kay Catalina. Ang kanyang mga mata ay basang-basa ng mga luhang matagal nang hindi pinapakawalan. At ngayon, ang sarili kong katotohanan. Ang mga salita ni Eduardo ay bumitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang naiwan ng pag-alis ni Beatrice. Lahat ng mga mata ay bumalik sa kanya, naghihintay. Ang pinakamalaking kasinungalingan sa hasyenda na ito. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit malinaw. Ay hindi lang galing kay Beatrice, galing din ito sa akin. Sa aking pananahimik, sa aking kaduwagan. Humarap siya sa lahat, walang itinatago. 15 taon. 15 taon kong pinaniwalaan ang isang kasinungalingan dahil mas madali iyon. Mas madaling maniwala na iniwan ako kaysa ipaglaban ang babaeng mahal ko. At dahil doon, hinayaan kong mangyari ang lahat ng sakit na ito. Hinayaan kong masira ang isang mabuting tao at ang kanyang mga anak. Tumingin siya kay Catalina at sa pagkakataong ito, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Sa harap ninyong lahat, humihingi ako ng tawad. Catalina, patawarin mo ako. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Catalina. Isang luha hindi ng sakit, kundi ng paglaya. At dahil ang hasyenda na ito ay naging saksi sa napakaraming kasinungalingan at sakit, idineklara ni Eduardo, hindi na nararapat na tawagin itong
Hacienda Valencia. Ang pangalan ay sumisimbolo sa isang pamilyang nabigo, isang pamilyang nasira. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi na mababawi. Mula ngayong gabi, itinatwa ko na ang aking karapatan bilang nag-iisang tagapagmana. Sa halip, ang lahat ng yaman at lupain ng hasyenda na ito ay ilalagay sa isang foundation. Isang pundasyon na tutulong sa mga batang nangangailangan, mga batang tulad ng 9 na anak na ito. Sabi niya, iginagawi ang kanyang kamay sa mga batang ampon ni Catalina na tinuruan tayo kung ano ang tunay na kahulugan ng pamilya at katapangan. Mula ngayon, sabi niya, ang kanyang boses ay lumakas, puno ng bagong pag-asa. Ito na ang magiging Hacienda Esperanza, ang hacienda ng pag-asa. Ang mga bisita ay natigilan, ngunit unti-unti, ang pagkabigla ay napalitan ng paghanga. Ang mga tauhan ng hacienda na nakasaksi sa lahat ng sakit ay nagsimulang magpalakpakan. Isang palakpak na mahina sa simula, ngunit unti-unting lumakas, isang pagtanggap sa bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Ang Hacienda Valencia ay unti-unting nagbago. Ang malaking bahay, na dati malamig at malungkot, ay napuno ng ingay at tawanan. Ang mga mamahaling palamuti ay pinalitan ng mga drawing ng mga bata na nakadikit sa pader. Ang hardin ng mga rosas ni Beatriz ay naging isang vegetable garden kung saan nagtatanim ang mga bata. Si Eduardo, hindi na Don, ay naging si Kuya Eduardo na lang sa mga bata. Ibinaba niya ang kanyang sarili mula sa pagiging isang amo at natutunang maging isang ama. Tinuruan niya silang mag-ayos ng mga sirang bakod, sumakay sa kabayo at kung paano basahin ang mga bituin sa gabi. Sa bawat tawa ng mga bata, unti-unting nahihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Si Catalina naman ang naging ilaw ng kanilang tahanan. Sa kanyang pag-aaruga, ang 10 bata, kasama na rin ang anak ni Beatriz na naiwan at tinanggap din nila, ay natutong magtiwala muli. Ikinuwento niya sa kanila ang mga alamat, tinuruan silang magbasa, at higit sa lahat, ipinaramdam niya sa kanila na ang pagiging pamilya ay hindi nakikita sa dugo, kundi sa pag-ibig na nagbubuklod sa kanila. Isang hapon, habang papalubog na ang araw, nakaupo si Catalina sa ilalim ng puno ng mangga. Pinapanood ang mga bata na naglalaro ng habulan sa malawak na damuhan. Ang kanilang mga anino ay mahahaba sa ginintuang liwanag. Lumapit si Eduardo at umupo sa tabi niya. May dalang 2 tasa ng mainit na kape. Naaalala mo ba? Tanong ni Eduardo, ang kanyang boses ay mahina. Dito rin, sa ilalim ng puno na ito. Ngumiti si Catalina. Oo, ang dami na nating pangarap noon. Hindi pa huli para tuparin ang mga iyon, sabi ni Eduardo. Dahan-dahang inabot ang kanyang kamay. O marahil, para bumuo ng mga bago. Hinawakan ni Catalina ang kamay niya. Ang init nito ay pamilyar, ngunit ang pakiramdam ay bago. Wala na ang bigat ng nakaraan. Wala na ang takot. Tanging kapayapaan na lang. Salamat, Eduardo, bulong ni Catalina. Sa pagpili sa amin. Hindi. Umiling si Eduardo. Hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay. Salamat, Catalina, sa pagbabalik at sa pagtuturo sa akin kung paano umuwi. Tumingin sila sa isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nag-uusap, nagpapatawad at nangangako. Hindi na nila kailangan ng mga salita. Sa di kalayuan, ang mga bata ay tumigil sa paglalaro at sabay-sabay na lumingon sa kanila. Mula sa kanilang kinatatayuan, nakita nila ang kanilang ina at si Kuya Eduardo magkahawak kamay habang pinapanood ang paglubog ng araw sa ibabaw ng kanilang Hacienda Esperanza. Isang pamilya, isang tahanan, isang pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng 15 taon, ang 10 lihim ng hacienda ay naging 10 dahilan para maniwala muli sa pag-ibig.
At dito nagtatapos ang kwento ng 10 lihim ng Hacienda Esperanza. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsama sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagngiti ng ating mga bida. Habang isinusulat ko ang paglalakbay ni na Catalina, Eduardo, at ng 10 bata, para bang naging kasama nila ako sa bawat pagsubok at tagumpay. May mga sandaling napaluha ako, may mga sandaling napangiti, at may mga sandaling naramdaman ko ang bigat ng kanilang mga pasanin. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pinakadakilang sandata sa mundong ito ay ang pagmamahal ng isang ina. Isang pagmamahal na kayang gawing pag-asa ang pinakamadilim na trahedya. Ito rin ay isang paalala na hindi pa huli ang lahat para magpatawad, para bumangon, at para magsimulang muli. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang Hacienda Esperanza na naghihintay, isang lugar kung saan ang pag-ibig at katotohanan ang siyang nagahari. Nais kong marinig ang inyong salobi. Anong aral ang inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga boses ay musika sa aking pandinig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat. Nagmamahal. Hindi binasa ang sulat ko. 36's.